Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, taas natin sa Panginoong Diyos sa banal na misang ito ang lahat ng ating mga pagkapasalamat, mga kahilingan, mga personal nating ipinapanalangin sa Panginoong Diyos sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo noong kami ay likhain, ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubo sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang, upang ang mga bininyagan mo ng bagong buhay noong sila ay binyagan, ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pampelya. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya't tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain
ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at niyang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hesi, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking habang tumutupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga ito, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan, at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko." Upang sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan na nakikinig sa ating radyo totoo, at ganoon din kasabay natin ang mga nanonood, kasama natin ang nasa Facebook Live, no?
At sa inyo pong lahat na naririto sa National Shrine, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan ngayong umagang ito ang ating dakilang Panginoon, ang Panginoong muling nabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, tingnan ninyo sa ating napakinggang mabuting balita. Ito ay naganap noong huling hapunan. At magandang pagnilayan itong sinabi ni Jesus. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Ako'y pinagtataksilan. Siya'y pinagtaksilan ng taong malapit sa Kanya. Pag sila pinakakain, hindi kasama niya, lagi, malapit sa Kanya. Siya'y pinagtaksilan. Sino ito? Si Judas. Kaya sabi niya, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Kasama ko, araw-araw pinili ko, sabi ni Jesus, pero siya'y pinagtaksilan, Siya'y, alam natin nangyari kay Jesus, Kasi siya'y namatay dahil sa taong ito. Mga minamahal, una natin makita dito ay, tingnan natin ating sarili. Kahit tayo'y gaano ang tingin mo sa iyong sarili, kalapit mo sa Diyos. Kahit patingin mo'y ganong kaka-intimate sa iyong relasyon sa Panginoong Diyos. At kahit sabihin, araw-araw nasa simbahan ka, sumisimba ka, darating ang panahon, magtataksil ka. Ano yun? Kasalanan. Kaya anong dapat gawin ng tao? Para hindi ka maging si Judas sa magtaksil. Araw-araw, panatilihin mo ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos. At binigyan tayo dyan ng konkretong example, Sabi ni Jesus, nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, Sa kanyang sinabi ito. Yan ang konkretong example. Na tayo laging, para tayong manatili lagi sa biyaya ng Diyos, yung hugasan mo ang paa ng iyong mga kapatid. Ano ibig sabihin niyan? Yan yung unconditional love sa mga kapatid natin, Yung iyong pagmamahal, yung iyong patuloy na paglilingkod sa mga kapatid nating nangangailangan. O paliitin mo pa, sa tahanan, yung iyong unconditional love sa iyong asawa, sa iyong anak, yung kahit na hirap na hirap, patuloy mo pa rin silang paglilingkudan. Hindi ka titigil, Yan ang isang form ng paghuhugas ng paa, sa panahon ngayon, Yan ang pagmimisyon mo. Sabihin yung iyong unconditional love mo sa iyong buong pamilya. Kahit ikay nahihirapan, hindi ka titigil, Yan ay sakripisyo mo. Ang paghuhugas ng paang yan ay sakripisyo mo. Bakit mo gagawin yan? Sabi ni Jesus, kung maunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Magiging mapalad kayo. Kaya mga minamahal, ngayong panahong ito, para manatili ka lagi sa biyaya ng Diyos, ano yung iyong, sino yung mga taong alam mo patuloy mong pinaglilingkuran, Huwag kang titigil sa kanila, Kung halimbawa, ikaw may inaalagaang may sakit, huwag kang titigil sa kanila. Kung ikaw ay patuloy na nagtatrabaho para sa iyong pamilya, huwag kang titigil, Huwag kang titigil para sa iyong pamilya. At yung ikay natutokso, na tinutokso ng demonyo sa kasalanan, lalapit lagi sa Panginoong Diyos, Huwag mong pababayaan na ang iyong sarili ay mapahamak, Huwag mong sasanayin ng iyong kaluluwa ay laging nasa kasalanan, Huwag mong, sabi nga mayroon taong sinasanay ang sarili sa kasalanan. Mayroon taong nagpapakahirap, manatili para nasa estado lagi ng grasya. Mayroon namang taong walang pakialam, Kaya sila'y madaling sumuko, magiba, bakit? Malayo sa Diyos. Muli, mga minamahal na mga kapatid, tandaan ninyo, kahit tayo'y gaano kalapit sa Diyos, talagang tayo babagsak bunga ng ating kasalanan pag tayo mahina.
No, kahit ikay araw-araw nasimba, lumuluhod, nagdadasal, no? Babagsak at babagsak ka pag ikay pagod na at hirap na hirap ka na. Kaya, ang konkretong halimbawa ni Jesus, patuloy na maglingkod. At pag yan ay ginawa mo, magiging mapalad ka. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasaluwahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hinihiling namin kami ay i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.